So good morning, welcome to Lighthouse Church, welcome to Lighthouse Sundays, and welcome home. Can you tell the person next to you, welcome home? Amen, welcome, Chayla. Yan, good morning. Sige po, let's start. Kung merong simbahan po that values rest like no other, siguro isa na doon ang Lighthouse Church o ang simbahan po natin. Okay? Dala po ng mga lessons from the past ministry, minabuti po ng church na magkaroon tayo hindi lang ng rest day, pero ng rest week. Tama po ba? Hindi ko po alam kung ginagawa din po ito sa ibang simbahan, pero sa atin po ginagawa po natin ito. At ginagawa po ito tuwing last week of the month, no? Pero this month po meron po tayong 5 Sundays. Kaya po wala po ang rest week po natin ay pang 5th week. Tama po ba? Okay? Kaya naman po sa rest week po sa church wala po tayong connect groups, tama ba? Wala tayong CL, wala tayong prayer works, wala tayong mentoring, pero yung iba talagang ma-attend pa rin ng church, tama ba? Kahit wala ng prayer works, diyan pa rin, nagpipray dyan sa labas. No? Meron lang tayo Sunday services. And I believe, sino po naniniwala, this practice helps us all. No? Nakakapagpahinga tayo, basta nakakatuwa ang ganyang ginagawa natin. At alam nyo ba, in the Bible, pinag-usapan din po ito ilang beses ng Panginoon Diyos, pagpapakita na ang rest ay malaking bagay sa Panginoon Diyos. Genesis chapter 2 verse 2 to 3, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. So biblically pala, tao dito, God values rest. So pinapahalaga ng Panginoon Diyos ang pahinga. Okay? Bukang bibig nga ito ng Diyos yung rest at pahinga. Kaya naman po, hindi dahil napagod siya o limitado, but because God is teaching us something. At alam ko, aware na po tayo sa text na ito. Sino po aware kayo sa text na yan? That on the seventh day, God rested. And most of us, ang pagkakaintindi natin dito, ay ayun na nga, nagpahinga ang Panginoon Diyos sa pang-7 araw. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang nagpahinga ang Diyos nung seventh day, but Jesus or God also Pero paano kung sabihin ko sa iyo at ipakita sa iyo na hindi lang nagpahinga ang Diyos sa pang-7 araw, pero nagpahinga siya araw-araw? Okay lang ba yun sa inyo? At yan po ang pag-uusapan natin this morning on my message entitled, When God Rested. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang natutulog? Yan. Sabi mo, mamaya ka muna magpahinga, ha? Biro lang po. Sige, let's pray. Panginoon, salamat sa message na ito. We're so excited to receive your word. Ganda na ng ginawa mo sa first service. Dito na naman kami, Lord. We'll be talking about this. Dalangin ko po, Lord, patapos ng mga nangyayari sa amin sa week na ito, gawin mong pahinga namin itong Sunday na ito. May we learn from it. Hindi lang namin ma-enjoy yung message, hindi lang kami magtawanan, pero Lord, mabago ang aming buhay at gawin po namin itong part ng aming buhay, Panginoon God. I pray makahanap kami ng pahinga sa araw pong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ano ba ang ginawa ng Diyos nung nagpahinga siya? Okay? Are you excited? Sino pong excited? Amen. So, number 1, when God rested daily. Yan. So, nung nagpahinga ang Diyos, nagpahinga siya araw-araw. Sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw. No, alam mo, nakita ko po, hindi naman lahat kailangang tapusin ngayon Problema sa atin minsan, gusto natin tinatapos lahat-lahat sa loob ng isang araw. Kung babalikan natin ng Genesis, sa creation story pa lang, mapapansin natin yung paulit-ulit na linya. Anong linya yon? There was evening and there was morning. Nakakatuwa kasi may pattern siyang pinakita Hindi siya morning, then evening, pero ginamit ay evening bago ang morning. Napansin niyo po, there was evening and there was morning. Bakit kaya ito ganito? Because the day begins with rest. So yung araw pala nagsimula sa pahinga. Kaya niya sinasabing nagsimula ang gabi, pagkatapos ito ay umaga. Okay? Lumalabas that every day of creation, God worked. Nagtrabaho ang Diyos, pagkatapos siya nagtrabaho, He paused. Ibig sabihin, nagpahinga, pagkatapos magpahinga, nagpatuloy ulit sa susunod na araw. Tama ba? Lumalabas na parang sinasabi ni Lord, okay na to,
for today, bukas ulit. Tama ba? Sinasabi ng Lord kasi ako naniniwala ko ang Diyos, kaya niyang gawin ng creation kahit 1 segundo eh. Pero bakit umabot pa siya ng 6 days? Kasi I think nagpapakita siya ng principles na kailangan nating gayahin sa pamumuhay natin. So, tayo kasi minsan sa trabaho, 'di ba, sa mga working people here, 'di ba, overtime pa more, 'di ba? Hindi, kaya ko pa 'to. Isang kape lang ito, katapat lang nito ay kape, tama ba? O kaya naman kahit out na o rest day na, sumasagot pa rin ng mga messages. Tama ba? Nagre-reply pa rin sa mga sinasabi ng, uy, pambira, pahinga mo naman na. Diba? Sa mga estudyante din, diba, araw ng exam, diba, hindi ka makapag-exam, bakit puyat ka kagabi? Nag-review ka kagabi lang. Tama ba? Yung iba naman, stock knowledge, kaya na-stuck sa pag-aaral. Tama ba? Diba? Ano pa? Bahala na. Ano? Yung iba, kaya-kaya to kape, kaya makikita mo, parang papasok pa lang, pero mukhang pauwi na. Tinan mo yung katabi mo, mukha na bang pauwi siya? O mukha namang papunta pa lang? No wonder exhausted during the exam. Kaya naman sa ministry, di ba, sa mga naglilingkod sa church, serve ng serve. Lahat na lang ng ministry, nandun ka. Di ba, ikaw nang nag-preach. Uy, grabe, ano? Siya nang nag-song lead. Di ba, ikaw na rin nag-welcome sa mga tao. Di ba? Ikaw na rin yung host, ikaw na rin yung nandyan, nakinig sa sarili mo, di ba? Ikaw na lahat. Halos lahat ng ministry nandun ka na, pero nakakalungkot, wala kang refill. Kaya magugulat ka anong magiging resulta. Kapag ganito po tayo, puro overtime, puro laging puyat, walang pahinga, serve ng serve, walang refill, ano mangyayari? Pagod. Tawa, sabihin mo nga sa katabi mo, naksawa nakla. Ano pa? Burnout. No, pag sinabing burnout, mabigat po yan. Ang burnout ay pag-ayaw sa isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Hindi dahil ayaw mo siyang gawin, pero dahil napagod ka na sobrahan mo. Na-imagine yun? Burnout, tawag natin yan. At ano pa? Kawalan ng gana o walang gana. Okay? And Brad sees, alam mo ba na ang Diyos ay huminto din? Huminto siya eh. Ikaw pa kaya? Diba? Kaya kay Lord, alam niya yung boundaries eh. Alam niya yung boundaries ng trabaho, alam niya yung boundaries ng bahay. Ang mahirap din minsan pag yung work from home, di ba? Hindi mo na alam kung ano ba talaga ang work sa bahay eh. Kaya kami, natutunan ko po nung may napanood akong video, sabi niya, malaking bagay pala na para mailimit mo yung sarili mo sa trabaho, kapag nasa higaan ka na, wala kang hawak na cellphone. Wala kang hawak na laptop. Basta nasa higaan ka. Bakit? Kasi ang nangyayari, pag nasa higaan ka, napoprogram mo sa isip mo na sabi ng isip mo, pag nasa higaan ako, matutulog ako, magpapahinga ako. Ano ginagawa natin pag nasa higaan, naka-side view, di ba? Di ba? Nagde-next, doon nagtatrabaho. Kaya ang challenge na ginagawa namin lately, isa sa practice na ginagawa namin, hindi kami nagsi-cellphone doon sa kaya naglagay ako maganda maglagay ka ng kunyari, hanggat di ka patulog, doon ka pa sa sala, doon ka pa sa upuan. Pero pag nasa higaan, dapat wala ng cellphone. May boundaries eh. Alam ni Lord sanang boundary eh. Tama ba? May rhythm eh. At may intentional stopping. Talagang intentional. Hindi dahil nawalan ng internet kaya nag-stop. Hindi. Okay? O kaya nagkasakit kaya nagpahinga. Hindi po. May intentional. Nag-stop talaga siya. So when God said stop, tama muna. Diba? And the truth is, rest is not weakness, but rest is obedience. Alam niyo ba, ng pahinga ay hindi po kahinaan, di ba? Ang tutam, nakapkapoy ka mo, diba? Painawa ka lang, painawa, di ba? Problema mo naman, kakatrabaho mo naman, nagpahinga ka sa ospital. Di ba? May mga ganun, parang ang tapang, wow, sana all, lakas-lakas. Tapang-tapang kunwari, pero magugulat ka, pagod na pala. Okay? Mapapa-TikTok na lang yan. Pagod na. Alam niyo ba yun? Di ba? But alam niyo ba that rest is also obedience? Ang pagpapahinga ay pagsunod din sa Diyos. Di ba? So it's a blessing na magpahinga. Ba? At hindi lahat kailangang matapos ngayon kasi hindi naman lahat urgent. So bigyan ko kayo ng practical steps. Anong magandang gawin natin? Mag-set ka ng stopping point. Kailan ka mag-i-stop? Minsan tayo kasi, di ba, wala tayong stopping point. Talagang tuloy, sige lang, go ng go, G. Oy, talaga. Yung mga kasama mo, ayaw na pagod na eh. Dapat may stopping point. Hanggang kailan ka lang magtatrabaho?
For example, 12 hours lang ako, okay na yan. After 12 hours, pahinga na. Tama ba? Ikaw minsan 25 hours a day ka eh. Umutang ka pa sa ibang araw, susunod na araw eh. Ano ba? Magpahinga sa gabi. 'Di ba? Hindi puro cellphone hanggang madaling araw. Minsan, yung iba, doon pa sila magi-start magtrabaho pag gabi. Hindi ko naman inaano yung mga yung mga graveyard ang, 'di ba? Ang oras ng trabaho nila. Pero yun na nga eh, 'di ba? Dapat magpahinga sa gabi. Alam niyo ba na between 9, I think between 9 to 12 to 2 a.m. 2 p.m. at okay lang ba kayo? 9 p.m. to 2 a.m. pala ay ito yung mga oras at panahon na kapag tayo natutulog, nagre-regenerate yung katawan. So yung katawan natin, ginagamot niya yung sarili niya. Kasi meron siyang kapangyarihan na maggamot ng... Alam niyo ba yung sarili natin o katawan natin, may sariling doktor yan. Kaya niyang gamutin yung sarili niya. Yung problema, pag yung between 9 to 2 a.m., hindi ka natutulog, ano nangyayari? Hindi siya nakakapagpahinga. Hindi siya nakakapag-regenerate. So ano nangyayari? Nagpapahinga ka na lang, nagpapagamot ka na lang sa ospital. So napaka-importante pala yung mga oras na yun. Kaya kami, ang maximum na lang namin, 10 p.m. Katapos ng 10 p.m., nakamute na lahat, nagpapahinga na po kami. Tama ba? O kaya naman pangatlo, kumain kasama ang pamilya. Malaking bagay yun, nakakapagpahinga tayo niyan, di ba? Kahit simpleng hapunan, walang distraction. Minsan pagkakain tayo, di ba? Doon ka na kumakain sa harap ng computer mo. Wag naman ganun, ikaw naman, Brad. Pagkainan, kainan. Kasama pamilya. At hindi ko makakalimutan sa aming pamilya. Saya-saya, di ba? Nagkikwentuhan kayo pag kumakain. Hindi yung kumakain kayo, nanonood kayo ng TV, gumagamit ng cellphone. At sa ginagawa ko po, pag nalobat yung cellphone mo, ipagpahinga mo naman yung iba. Di ba? Pag nalobat, sasaksak, tas gagamitin pa. Mabilis lang naman mag-charge ang phone eh. Mga 30 to 1 hour lang naman eh. So maganda yun para mag-rest ka. Pero ibang problema, pag nalobat yung isa, may isa pang cellphone na naka-ready. Diba? Yung isa naman, naka-tablet pa yung isa, pambiran. Walang nangyayari eh. So yan yung mga practices na magandang gawin natin. Para naman at least makapagpahinga. Okay lang po 30 minutes na hindi mo alam nangyari. Okay lang, 30 minutes, babawi ka naman pagkatapos eh. Tama ba? Remember, hindi ka robot, at hindi ka Diyos, kaya pwede kang huminto. So, kung mahanap ka ng sign na nag-a-ask ka, Lord, kailan muna ako magpapahinga, kailan ako hihinto, this is your sign. Huminto ka muna. Tama ba? Pahinga ka muna. Sabihin mo sa katabi mo, pahinga ka muna. Mga sakyan nga, nagpapahinga eh. Tama ba? Nag-o-overheat pag pinagod mo eh. So, magpahinga ka din. That's number 1. Lumalabas na nagpahinga ang Diyos araw-araw. Okay? Dapat mag-set ka kunyari, Monday, Tuesday, Wednesday, mag-set ka lagi bawat araw ng pahinga mo na kung saan nakakapagpahinga ka. Number 2, okay, when God rested purposefully. Okay? When God rested purposefully. So, dapat, ang pahinga dapat ay malalim. Sabihin mo nga, malalim. Okay, Genesis chapter 2 verse 3, God blessed the seventh day and made it holy. So, hindi lang niya sinabing magpahinga o importante ang pahinga, pero ginawa niyang banal ang pagpapahinga. Lumalabas that rest is not just sleeping, scrolling, and doing nothing, but rest is sacred. Ang pagpapahinga po, okay, ay hindi lang basta natulog ako, pahinga na yon. Hindi lang yung basta pag rest day ko, magsi-cellphone lang ako, manonood ako ng movie. Hindi lang pala ganun. Because rest is sacred in God. Sino po dito napansin niyo po, na-try niyo na yung nagpahinga ka na, pero parang hindi ka pa rin nakapagpahinga. Natulog ka, pero parang mas na-stress ka. Tama ba? Kunyari, iba-iba tayo ng pahinga eh. May iba, pahinga nila, jogging. Yan. 15 kilometers jogging. Yan ang rest nila. Grabe, no? Reb, ako nga, 15 steps lang, pagod na ako. Tama ba? Amin naman yung 15 steps. Ano? So, yun na nga, di ba? Minsan, ganun eh, no? Yun yung pahinga nila. Iba naman swimming. Iba naman pagpunta sa beach. Iba naman pag-hiking, di ba? Sa Mount Fuji. May mga ganun ba? Mount Fuji. Wow, grabe naman Mount Fuji na yan. Mount Everest. Ayan, ganyan, no? Wala lang, matrip lang, di ba? Walang practice. Minsan yan eh, pero nakakalungkot kasi minsan, ginawa mo na lahat ng alam mong pahinga, pero pagkatapos pagod ka pa din. Bakit kaya ganon, di ba?
Kasi hindi lahat ng pahinga nakakapagbigay ng pahinga. Ulitin ko, hindi lahat ng pahinga nakakapagbigay ng pahinga. Ano yun, Reb? Pahinga ba yun? O, pahinga nga, pero hindi lahat nakakapagbigay ng pahinga. Tama ba? Why? Ito sa akin, bakit? Tanong, bakit nga ba nagpahinga ang Diyos? Hindi dahil pagod siya eh. But because His work was complete. Tapos na eh. At alam niya, panahon na para mag-enjoy, mag-reflect, at mag-delight. So lumalabas na ang pahinga ng gusto ng Diyos ay tatlong bagay. So kapag nagpapahinga tayo, paano siya magiging purposeful? Tatlong bagay. Number one, unang-una, sige, next natin, dapat may reflection. So after the day, tapos yung trabaho, tapos yung ginawa, reflection, kamusta? Kamusta? Naging productive ba ako ngayon? Ano yung mga nagawa ko? Ano yung mga hindi ko nagawa? Ano yung mga dapat ko pang gawin? Ano yung mga dapat kong gawin tomorrow? Reflection. Reflect lang. Kamusta ba? Naging productive ka ba? Okay ka ba? Pangalawa, dapat may gratitude. Pasalamat ka kay Lord natapos mo ang isang particular na trabaho. Lord, salamat Lord. Nalabhang ko na rin yung mga damit namin. Di ba? Na ilang Mount Fuji na sa laki. Tama ba? May mga ganun, di ba? Pasalamat kay Lord. Dapat may gratitude. At higit sa lahat, pinaka-importante, dapat may connection sa Kanya. Okay? Kaya nga dyan papasok yung worship. Dyan papasok, di ba? Yung pagsamba, at papasok yung paglapit sa Panginoon Diyos. Kasi hindi lang pahinga ng katawan ang kailangan. Baka marami sa inyo, pagod na kayo at akala nyo ang kailangan nyo lang ay tulog, kailangan nyo lang ay pagpunta sa ibang lugar, pero baka naman ang kailangan mo ay pahinga ng kaluluwa. Kasi baka yung akala mong pahinga ay surface lang pala. Mas malalim pala yung pahinga na kailangan ng katawan mo. Tayo kasi, di ba, pag weekend, kapag Sabado, talagang todo gala tayo. Tapos pag linggo, late sa church. Kasi napuyat ka, tama ba? O kaya nanood ng movie na kay tagal-tagal. Aldab, pambira naman, Brad. Ang tagal-tagal na yan, pinapanood mo pa rin. Di ba? O ano ka na, nasang episode ka na, 156, di ba? Yung andyan na si Lola ni Dora, may mga ganun ba yan? Alimutan ko na, no? Tama ba? Walang time kay Lord. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, no, ang pag-attend ng church ay hindi po favor sa amin. Ang pag-attend nyo ng church ay pabor mo yun sa sarili mo. Kasi panahon mo yun para makapagpahinga. And I appreciate you guys. Palakpakan nyo naman ng isa't isa, no? Nandito ka ngayon eh. Imagine mo, pwede kang naglalaban na dapat ngayon. Dapat nagre-review ka na ngayon. Dapat nagtatrabaho ka na. O at least 1 hour 30 minutes lang naman nakapagpahinga ka, di ba? Hindi naman hinihingi ng Panginoon Diyos ang 24 hours, tama ba? 1 hour 30 minutes nakapagpahinga ka na, natuto ka pa. At na-meet mo pa ang Panginoon Diyos. Sa mga OFW or mga panalong tinapay. Sino ba yung mga panalong tinapay dito? Mga breadwinner, tama ba? O, mga panalong tinapay. Okay? Mga breadwinner. Minsan, trabaho lang ng trabaho. O yung iba, sa mga OFW, hindi, pag uuwi na lang ako magpapahinga. Diba? May mga ganun eh. Walang pahinga. Alam nyo, may mga kinausap ako na may mga members tayo na nasa ibang bansa eh. Ano sila? Sobra silang, syempre yun, bigay ng bigay, papadala dito. Kaya, sabi ko, ano naman kayo, magpahinga naman kayo, labas naman kayo, enjoy nyo naman yung sarili nyo. O thank you Lord, di na sila nagpapadala sa Pilipinas. Diba? Joke lang. Pumangit pala. Si Rep pala yung dahilan, di ba? Hindi na nagpapadala. Joke lang, Pero natutuwa ako kasi yung feedback naman nila, Rep, salamat kasi mas naging kami sa trabaho. Hindi pala dapat bigay lang ng bigay. Dapat pala nakakapagpahinga din, nakakalabas din kami. Tama ba? Okay, ayun na nga. Okay, pero minsan pag-uwi, ubus na. Yung iba naman, kahit rest day, may side hustle pa rin. Pambihira ka naman, Brad. Ikaw na. Octopus ka. Dahil mong ginagawa. Tama ba? Aba, matindi. Palakpakan nga natin, slow clap. Wow, di ba? Hindi ko naman kayo tawag dito, na bakit may mga side hustle pa. Okay naman yung mga bagay na yan. Pero mamaya, i-share ko yung bakit importante na wag puro trabaho lang. So, bigyan ko kayo ng practical steps. Mag-set ng Sabbath moment. Hindi naman kailangan Sabado o Linggo pag sinabing Sabbath moment eh. Ito'y panahon mo lang para magkaroon ng quiet time, walang distraction. Punta ka sa ilog, tama ba? Wala kasing budget pa eh. Sa ilog muna. O kaya na, magmotor ka saglit, magbike ka. Hindi ko alam kung saan mo gustong pumunta. Yung time na makakapagpahinga ka. Mag-set ka ng Sabbath moment mo. Pangalawa, mag-reflect. Kanina ko binabanggit ito. Importante kasi reflection eh. Diba? Ano bang ginawa ni Lord this week sa buhay ko? Kailan ka huling uminto at nagsabi, ang ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko?
Amen? Reflect lang tayo konti. Huwag yung puro nood. Kasi minsan puro nood din tayo. Hindi mo na nare-reflect eh. Kaya minsan ang sarap-sarap maka-experience ng brownout eh. Di ba? Doon tayo nakakapagkwentuhan ng nakakatawa. Doon tayo nakakapag-enjoy. Tama ba yung walang internet? Okay lang po ba kayo? Marami niyan sa bakasyon, di ba? Pag summer, daming ganyan. Mag-brownout, rotational brownout. Ang sarap nung ganun minsan eh, di ba? Kasi nakakapagpahinga din tayo eh. Hindi tayo may kanya-kanyang hawak na cellphone, nagkikwentuhan tayo, nagre-reflect, nag-e-enjoy. At pangatlo, gawing worship ang pahinga. Hindi na lang siya routine, kundi encounter with God. Ganda yun eh, di ba? Patugtog ka ng worship. Di ba? Ano ba yung mga gandang worship song ngayon? Goodbye yesterday. Oh, pwede yun. Ano ba? I will sing of the goodness of God. Ba? O sige, yung favorite natin, di ba? Ano ba yung favorite natin? Kay nalala ko may kumakanta dati, kay buti mo. Ganun. Pag pinaglilit ko siya, ang taas ng boses, sabi, pinupuri. Ganun. Taas na eh, di ba? Pero magandang way yun eh, di ba? Not doing rest day natin, nakakapagpahinga tayo eh, tama ba? Sabi ko, parang langaw na yung boses ah. Sabi ko, parang langaw na yun. Ako rin. Diba? Pero nakakapag-worship naman, ano? So, gawing worship ang pahinga. Wag lang dapat pahinga. Make it purposeful. Amen? So, hindi lang pala siya tulog. Hindi lang pala siya pagpunta sa isang particular na lugar. Pero ito pala ay pag-set ng Sabbath moment, pag-reflect, at pag-worship kay Lord. Why? Tay sa akin, bakit? Because if you don't learn to stop, you will never learn to worship. Kung hindi ka marunong huminto, hindi ka matututong sumamba. Kaya minsan, di ba, kakabisi natin, nagrereklamo tayo, bakit ito pa lang meron sa akin, gato. Kasi nga, ang tinitnan mo lagi, yung future, yung goal mo, yung hit mo, nakakalimutan mo, may ginawa na pala si Lord kahapon. Kata pala ng ginawa niya recently, di ba? Dahil masyado kang masipag, gusto mo ganyan. Hindi ko naman sinasabing, hindi ka na magsisipag. Yung pahinga lang saglit, tapos laban ulit. Amen? At pangatlo, dito ako magtatapos, when God rested to teach us. So nung nagpahinga ang Diyos, hindi lang siya nagpahinga araw-araw, hindi lang siya nagpahinga purposefully, pero nagpahinga siya para turuan tayo. At dyan papasok ang tinatawag nating word na balance. Ito, para mas maintindihan tayo ng generation ngayon. 6-7. Tama ba? Pag sinabing 6-7, ibig sabihin nun, so-so. No? Walang, gitna lang. Walang masyadong, gets nyo yun? Yung balance lang siya. Walang masyadong nangyari. Okay lang, pwede na rin. Diba? Balance. Minsan parang akala mo parang pangit ng balance, but balance is biblical. Sabi mo nga sa katabi mo, 6-7. Yan, 6. Ay, hindi na. Okay lang. Okay lang po kayo? Diba? Yung anak ko, si Gianna, pag naririnig niya yung 6-7, 6-7? Sabi sa, nabibigla yung bata eh, no? Sino dito naniniwala, pwede namang gawin ng Diyos ang lahat in 1 second sa creation story? Diyos siya eh. I agree, pero bakit kinailangan 6 days pa? Tapos yung pang-7 araw nagpahinga. Why? Because God was modeling life for us. Diba? Minomodel niya yung buhay eh. Tinuturoan niya tayo kung paano mabuhay. Kung ang Diyos nga nagpahinga, ikaw ba kaya? Pahinga ka naman, Brad. Sabi mo sa katabi mo, pahinga ka naman. Diba? Kaya sarap pumunta ng church eh. Kasi nakakapagpahinga tayo. Tama ba? Sino po dito? Pag nasa church kayo, nakakatulog kayo. Tama ba? Tinan mo yung katabi mo. Diba? Ang sarap matulog sa church eh. Kasi may rest. Diba? Biblical naman yan. Pag may nakita ka natutulog, wag mo namang i-condemn. Nakahanap ng pahinga sa Diyos. Tama ba? Yan. Tinan mo sa left, right. Tinan mo. Yan na. Nakakahanap na siya ng pahinga sa Diyos. Amen? Ako dati, lagi akong nakakatulog sa church eh. No? Pero mahirap pag yung pastor ang natulog. May nangyaring ganun eh. No? Nakatulog yung pastor. Si Papa pala, no? Tumayo tayong lahat, sabi niya. Naantay ng tao, ba't walang nangyari? Nakatulog pala si Papa, eh, ano? Iba talaga ang pahinga sa simbahan. Tapo ba? Parang gusto ko mag-open ng dito, no? Ng hotel, ganyan, kung makatulog. Joke lang po. So, ano ba ang tinuturo ng Diyos? Kasi ang reality sa panahon natin ngayon,
kayod lang tayo ng kayod para sa pamilya, sa kinabukasan. Tama po ba? Well, hindi ko naman sinasabing mali yun. That's good. Okay yan. Ang problema lang, hindi tayo nagiging bata. Yan nakakapagpahinga na yung bata. Hahanap niya na yung rest sa Panginoon Diyos. I'm so happy for you, Chayla. Diba? Pero minsan ang kapalit, sa sobrang sipag natin, kayod, sa kinabukasan, sa pamilya, nasisira yung health natin. Tama ba? Gulat ka na lang, katapos ng trabaho, lumalabas na maraming beses pala hindi nakakakain, hindi nakakaganto. So, nasisira yung katawan. Ang ending, nasa hospital. So, yung nagiging panalong tinapay, siya ngayon yung nagiging problema at lahat ng naipundar, babayad din sa kanya. So, nasisira ang health. Ano pa? Nawawala ang relationships. Bakit? Nawawalan ng oras eh. Hindi ka na nga makita eh. Tapos kapag parang ito, holiday, no? Magkakaroon ng holiday next month, tama ba? Tapos pag holiday, hindi ka pa makita, nagtatrabaho ka pa rin. Bibenta ka ng kandila, tama ba? Ang bihira ka naman. Ba't pahinga ka muna? Bibenta ka ng kandila or anything, di ba? Ano pa? Lumalabo yung faith. Yan ang nagiging mahirap. For example, meron dito, di ba, mga magulang na talagang busy para lang sa mga anak at sinasabi, mga anak, ginagawa ko to para sa inyo. Well, hindi ko naman inaanin. Maganda po yun. Pero sa mga anak, gusto lang naman oras mo eh. Diba? So parang ang hirap, Ang hirap. Kaya nga sinasabi ko, hindi ko sinasabing hindi ka magsisipag. Ang sinasabi ko, i-balance mo. 6, 7. Diba? I-balance mo. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabi, everyday lumabas kayo ng anak mo. O at least, mag-set ka lang ng sa isang buwan, mag-set ka lang at least, makapaglabas naman kayong, yung mailabas mo na yung anak mo, makapag-date naman kayong asawa, makapagpahinga ka naman. Tama ba? Practical steps natin, schedule ang pahinga. Sige, next. Schedule mo yung pahinga. Kapag kailangan magpahinga, pahinga ka. At maganda naka-schedule. Tama ba? Hindi siguro, basta pag naisipan o pag inantok na ako, saka na ako magpapahinga. Hindi, schedule mo. Katulad ng pag-schedule mo sa trabaho, dapat naka-schedule din ang pahinga. Sa amin, Monday po ang rest day namin. At rest week, maganda pati sa, di ba, naka-schedule may rest week din tayo sa church. Kasi sa buong araw, kailan ka ba dapat magpapahinga? Ano pa? Dapat may family time. Kahit simpleng bonding lang. Wala kaming budget, magastos ang gasolina. Di mag-jogging kayong lahat, 15 kilometers. Tama ba? Katapos yung mag-jogging, matutulog kayo pagkatapos. Buong pamilya, sama kayo, ganito sa bata, di ba? Pamilya kayo, di ba? Hindi ko alam, wala kayong budget eh. Pero family time, ano bang magandang family time? Mag-boodle fight kayo, tama ba? Sinabawan. Sarap yun. Diba? Tapos yung kuko ng anak mo, medyo pa pala, galing siya sa gugulan. Ang laki naman pa nung hindi pala pagkain, galing pala sa kuko, tama ba? Matutong magsabi ng no. Diyan minsan kasi pag may pahinga tayo, may mga opportunities na, parang pwedeng kumita ulit, pwedeng ganito. Alam niyo po, hindi lahat ng opportunity galing kay Lord. Lalo kung alam mo yung sinet mo na yung time para magpahinga, alam nga naman sasabihin ni Lord, wait lang anak, bigyan kita ng opportunity. Sinet mo na nga na magpahinga. Sinet mo na nga na magde-date kayo, tas anong mangyayari? Ay mga anak, next week na lang tayo mag-date kasi may gagawin pala si Papa. Brad, pahinga ka muna. Hindi lahat ng opportunity galing kay Lord. Baka galing yan sa kaaway para masira relasyon mo sa pamilya mo. Amen? So, hindi lang result ng importante, dapat rhythm din ng buhay. So, gawin nating rhythm yon, trabaho, katapos pahinga, laban ulit. Wala, nagising na ulit. Tama ba? Ganyan. Natulog, gumising ulit. Dapat ganon lang. Tama ba? So, matuto magsabi ng no. God designed work with purpose and rest with trust. Genesis chapter 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and take care of it. So, lumalabas na malinaw naman na binigyan ni Lord ng trabaho si Adam Malinaw na God wants you to be productive but also rested. Sige, next natin. God wants you to be productive but also rested. Gusto ni Lord, nagtatrabaho ka, productive ka, pero at the same time, nakakapagpahinga ka din. Kasi hindi ka ginawa para maging machine tama ba? Nag-overheat nga ang mga sakyan mga machine Ikaw pa kaya? Hindi ka ginawa para ma-burn out. So lumalabas na work is God's gift, but I have a good news,
because rest is also God's gift. Hindi ka tinawag ng Diyos para maubos, tinawag ka niya para mabuhay ng buo. At kung gusto nyo po ma-enjoy ang buhay nyo, wag lang puro trabaho, magpahinga din. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magpahinga ka din. Okay? At bakit kailangan mag-rest in God? Kasi pag hindi tayo nag-rest in God, you will rest in peace. Totoo. Kaya maraming tao na talagang maaga namamatay. Bakit? Kasi puro trabaho. I-balance natin ang buhay. Amen? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, 6, 7. Balance natin. So balikan natin, 3 mahalagang paalala ng pahinga. Okay, Number 1, God rested daily. Number 2, purposefully. At number 3, God rested to teach us. I have a good news, church. Gusto yung good news? I have a good news because God still invites us to rest. At hindi nagkataon na itong message na ito ay ito yung message this Sunday. Maybe some of you here, hindi nyo lang sinasabi, pero marami sa inyo ay matagal ng pagod. Diba? Nag-iisip ka siguro, makapunta nga ng Baguio para makapagpahinga. Mamaya, pag-uwi ng bahay, matutulog ako. O kaya naman, ganito, pahinga ako, ganyan, nakaschedule ka na. But Matthew 11:28, sabi, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Marahil marami sa atin dito ang pagod, tama ba? And I'm not just talking about physical exhaustion here. Hindi lang yung pagod ka physical. Pero alam nyo ba, kahit hindi mo sabihin, marami sa atin dito ang pagod sa alin? Eto, pakita natin. Pagod ka sa responsibilidad. For the longest time, you've been the breadwinner of your family. Hindi ka naman nagre-reklamo. Nagagawa mo naman ng maayos trabaho mo. Pero parang nakakapagod lang minsan, di ba? Hindi ko naman sinasabing lagi. Minsan nakakapagod maging tatay, tama ba? Nakakapagod maging nanay. O sa mga estudyante, sino dito pagod na kayong maging estudyante? Di ba? Nakakapagod. At minsan ganyan, nakakapagod talaga. Ano pa? Pagod ka sa pressure. Di ba? Pressure ng tao. Kailan kayo magkakaanak? Ano ba yan? Kailan ka magkakatrabaho? Diba? Kailan yung ganito? Kailan yung ganyan? Diba? We are so pressured by people or expectations. Diba? I-expect sila na ganito, na ganyan. Kala ko ba mayaman ka na? Kala ko ba may ganito ka na? O marami sa inyo, hindi naman kayo pagod sa mga bagay na ito, pero pagod ka sa kasalanan. Diba? You've been battling with sin for the longest time now. Na para bang feeling mo, ba't ganito? Tagal-tagal na, hindi pa rin ako nakakalaya sa kasalanan. Bakit may pornography pa rin? Bakit meron pa rin pagsisinungaling? Ba't hanggang ngayon ganito pa rin yung buhay ko? O kaya naman, because of that, you felt guilt na wala akong kwenta talaga. Nakakapagod yan. Yung feeling mo na wala kang kwenta, yung feeling mo na wala kang ambag, nakakapagod yan. At yung anxiety, it leads to anxiety. Na-anxiety tayo eh. Maganda sana kung anxiety, tama ba? Pero yung anxiety, hirap yun. So nagpapakita, minsan marami sa atin nagpapakita kang matibay sa labas. Pero mag-isa mo na pala na umiiyak. Diba? Hindi, kaya ko pa to. No? Laban lang. Minsan naman, ang iyak naman, hindi yung luha lang eh. Minsan di mo alam, yung puso mo pala umiiyak na. Longing for rest. Longing for pause, for pahinga. So, sinasabi sa sariling, hindi ako pwedeng mapagod kasi ako yung ganito, ako yung ganyan. Pero ubos ka na sa loob eh. So, I have a good news. Sa lahat po ng pagod ngayon, may invitation ngayon si Jesus. Sabi niya, anak, lumapit ka. Kahit pagod, kahit magulo, kahit broken. Amen? So, before ako mag-end, okay, ano ngayon ang magandang response natin? Nakita natin, nagpahinga ang Diyos araw-araw, nagpahinga ang Diyos purposefully, at nagpahinga siya to teach us something. Ano ang practical response? Okay lang po ba yun? Maganda po gawin natin to, okay? I believe this will help us a lot. Lalo, malapit na yung malapit yung vacation link sa mga susunod na araw, tama ba? Huwag niyong isipin yung sarili niyo na wala kayong kwenta kasi nagpapahinga kayo. Hindi, malaking bagay yan. Kasi maraming gagawin si Lord sa 2026. Amen? Anong gagawin? Number 1, next.
Lumapit kay Lord araw-araw. Wag lang ngayon. Mamaya lalapit tayo eh. Hingi tayo ng pahinga eh. Pero pwede ba araw-araw lapit kay Lord? Amen? Ano pa? Maging honest sa prayer. Sabihin mo, kung pagod ka na, Lord, pagod na ako, Lord. Daming bilihin, Lord. Tas-tas ng bilihin. Instead na magreklamo sa social media, sabihin mo na lang kay Lord, honest ka, maging honest. Hindi ko na kaya, Lord. Sa totoo lang. Sa true lang, Lord, hindi ko na kaya. At pangatlo, i-release ang control. Kasi hindi ko may hawak ng lahat eh. Minsan, kala natin kasi kaya mo lahat eh. Pero gusto ko malaman mo na i-release mo muna yung control. And let the Lord control over it. Kasi nakita ko, hindi lang pahinga ang kailangan mo. Si Jesus ang kailangan mo. Jesus is our true Sabbath rest. Palakpak po sa Panginoon Diyos. Tapos na po ako, but let me end with this. Maybe, let me just share with you, kamusta si Rev for the past few weeks, months. So, I'll be sharing with you my life update. Marami sa inyo, hindi nyo alam siguro masyado nangyayari sa amin. Ang alam nyo lang, buntis po si Pastora Jubel. Pero let me share with you what happened to us, especially sa buhay ko. As you all know, me and Pastor Jubel are pregnant with our second baby. At ito po, kasama natin ngayon si Pastor. Hindi po yan yung anak namin, ha? Ba't parang lumabas na agad? Ang bilis naman. Hindi po yan, ano? At masaya, exciting, of course. Literal na enlarge ang family. Pero kasabay din nito ang pagbabago at pagbigat ng responsibilities, ng pressures, katakot-takot na time management na nagre-resulta ng exhaustion at stress. Since December 2025, I have been doing the pastoral works alone. Of course, andyan kayo, andyan si Lord, mga volunteers, pero yung pastoral works kasi, iba rin yun. Okay? Pinag-rest kasi namin si Pastora Rina kasi kakasal sila eh, no? So, nag-rest siya November hanggang December. Si Pastora Jubel din, nalaman namin buntis siya, no? So, pinagpahinga ko ng ano. Kaya siguro marami sa inyo dito, nagulat kayo, bakit? Puro si Rev na lang nagpipreach, tama ba? Nagsasawa kila, manuta-uta kila, tama ba? Ako yung nag-preach yan, diretso po yun. December, ako lahat, simbang gabi, nakapag-share pa si Pastora Jubel, ano? Pero lahat po ng Sunday, ako po lahat ang nag-share. So, ano nangyari? Okay, so ayun na nga, I was helping Dad go through his operation ng panahon na yun. Nasa ano rin, tinutulungan ko rin po si Daddy Bishop, okay, at doing all the preachings for our Sunday service, other church events, one-on-one, conducting pastoral services, nagpapakatatay kay Gianna, okay, nagpapaligo, bihis, patulog. Minsan, dinedate ko din siya kasi nasanay siyang kasama si mami niya eh. So, para hindi niya maramdaman na parang left behind siya. So, pero magastos pala yun, no? Ako kasi pag pinibilang ko siya yun. Pero yun naman, kasi mahal natin yung bata. At kasunod niyan ay nagpapaka-mister din kay Mrs., di ba, kay Pastora. So, massage, di ba? Parang bumalik yung espiritu ni Juan sa gawin ni Senior sa akin, diba? May massage ko siya, bumabalik yung giftings ng pagmamasahe, paghihilot, tama po ba? Ano ba? Prep and buy for foods, being present as husband, while simultaneously doing the works as the senior pastor of the church. Ano niyo po kaming dalawa, especially kaming pamilya, we value rest like no other. Pero dahil sa situation namin, rest becomes impossible. Ang hirap. In short, I was so tired, exhausted, stressed. In short po, pagod na pagod ako. Nakikita niyo ako sa church, nagpapatawa pagkausap ko kayo. I was so happy, but deep inside, there's this something longing. Sobrang pagod na ako. Sobrang pagod na pagod. So those who know me po, my ways of coping up with stress ay tulog. So gustong-gusto ko natutulog, massage. Nagpamassage nga ako kay EJ, no? Sa mga gusto pala magpamassage, chat ko lang si EJ, no? Ano pa? Movies. Mahilig po ako manood ng movie. No? Pag nanonood ako ng movie, alam nyo yan, stress na ako, pagod na ako. Ano pa? Lalabas sa kahit saan. Yung kahit hindi mo bibilin, at least may nakikita ka. Ganun ako. Yun yung style ko ng coping up sa pahinga. Alam nyo, ginawa ko na lahat ng yon just to trying to cope up. Pero alam nyo, I was still pagod pa rin ako. Sabi ko, bakit ganun? Pagod pa rin ako. At last week po, nagulat yung mga disciples ko. Chinat ko sila isa-isa, especially mga one-on-one ko. Nag-chat ako sa lahat ng GC ng mga disciples ko and asking for rest. Alam po nila yan, chinat ko sila. So, hindi nyo po ako nakita last week, tama ba? Akala nyo kaya nung Sunday, sino po dito umatin ng Sunday? Nagulat kayo, parang pumayat si Rev, tama ba? Hindi po ako yun, si Gerson yun, di ba? Akala nyo,
Parang pumayat si Red, di ba? Yun po, pagod na pagod, tama ba? Hindi, biro lang po, no? So, I was so tired. Sobrang nakaramdam ako ng pagod, di ba? At after po nung humingi ng pahinga from work, we went to Manila to attend my friend's wedding. Kinaumagahan, preach and teach at Passion Caloocan. Still, pagod pa rin po ako kahit bago yung place, kahit ganyan. Pero nakakatuwa. Kasi I'll never forget, okay, kasi ako po ang teacher ng SODFC. Sino po dito yung mga naturuan ko po ng, tama ba? Last Sunday ba yun? Foundations class. Ang topic namin si Jesus. We talk about Jesus. And nakakatuwa kasi hindi siya generic encounter, but I encountered Jesus. Sinadya niya akong i-meet as I was teaching Jesus to the students. As I was praying, gulat na lang ako, bigla na lang, alam mo yung sobrang naramdaman ko si Jesus, na-encounter ko siya. And parang lahat ng pagod na hinahanap ko, napalitan ng pahinga. I was really crying that time and I experienced and found the true Sabbath rest na nahanap ko kay Jesus. So I surrendered everything to Him. Naging honest sa true condition ko. After that encounter, alam niyo, bigla akong nakaramdam ng relief, kakaibang lakas at saya. Si Jesus pala yung hinahanap ng spirit, soul, and body ko. And maybe tulad ko, ganun din kayo. You've been trying to cope up with so many things, but end up pagod na pagod pa rin. Alam niyo, magmula po noon, umuwi kami last Tuesday lang po. This week lang, umuwi kami Tuesday. It's been 5 days po since nangyari yung nakauwi kami dito po sa Manawag. Alam niyo, after 5 days, God has been so busy in my life this week. For 5 days, balik mentorings, balik connect groups, enrolled new ministry courses, help mami sa kanyang hospital billings. Marami pong salamat, no, sa nag-pray at nagbantay kay mami. Tinakbo siya, kinonfine siya this week, But she's doing fine now, especially kay Ate Rose at kay Eunice. And thank you so much, Eunice, di ba? Ito, illegal din ito pero pumasok pa rin, tama ba? While enjoying the season of becoming a father of 2. Sabi ko, alam nyo, physically napagod pa rin naman ako this week Pero alam nyo, hindi ko na naramdaman yung pagod na naramdaman ko because I found the true rest in Jesus Christ. 5 days pa lang po, ang daming nangyari. Nakausap ko ulit mga disciples ko. At siguro, mapapansin nyo rin po na lately parang sa church, walang masyadong ganap. Kasi nga, sobrang pagod, sobrang stress. But you know what? Magugulat po kayo sa mga susunod na araw at buwan. Marami po tayong ganap sa church. Marami po tayong gagawin. At excited kami sa mga enlarged na gagawin ng Panginoon Diyos. Excited ako to plant churches. Excited ako to start community services. Excited ako to disciple more people to Jesus. Alam mo bakit nangyari? Excited ulit mangarap magpatuloy at gawing enlarge yung plans ni Lord. And I just give God all the glory. Palakpak po sa Panginoon Diyos. Tatayo po tayong lahat. Alam niyo sa simula pa lang, God rested daily and He rested on the 7th day. At hanggang ngayon, inahanyayaan ka pa rin niyang magpahinga. I hope and pray na matuto at gayahin natin ang mga principles na nilatag ng Diyos about rest. Okay lang ba? Be excited this coming rest week. And don't just make it an ordinary rest week. Make the most of it. Kasi marami sa inyo, alam ko, pagod na kayo. Kailangan mong pahinga. Pero sa oras na ito, mabilis lang, ilang minutes lang naman, may encounter natin yung pahinga. And that is Jesus. Alam niyo po, sa mga magsasaka, hindi sila nagtatanim 24/7 tama ba? May panahon sila magtrabaho, magpahinga at maghintay. Nagtatanim sila, pero alam nila ang Diyos ang nagbibigay ng ulan. Ulan para sila ay magkaroon ng ani. Alam mo, baka kaya ka pagod kasi ginagawa mo lahat ng trabaho at trabaho ang ginagawa dapat ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka superhero. Super nanay ka lang, super tatay ka lang, pero kailangan mo din ng pahinga. Kapag hindi tayo marunong magpahinga, parang sinasabi mo, Lord, ako na bahala. Pero kapag nagpahinga tayo, parang sinasabi mo, Lord, ikaw ang may control ng buhay ko.
Mga kapatid, alam ko, nagtatrabaho kayo mabuti para maabot ang mga pangarap, ang mga plano nyo. Pero si Lord pa rin ang nag-i-enable nito. So why not this time, pumikit lang tayo sa ating mga mata at hayaan mo ang Diyos iparanas sa iyo ang totoong pahinga. Today, may we find rest in life, not rest in peace, but rest in